finally, ang maghaharap na ngayon para sa gold medal match. Ito nga ang Team USA at laban na nga dito sa team ng France. Kaso may mga naging usap-usapan na naman ngayon. Ito nga ang si Jason Tatum, binangko nga na naman ulit ni Steve Kerr. Ano kaya mga kadahilanan bakit niya ito ulit binangko? Mamaya pag-usapan natin yan mga pare ko. Pero dito na nga muna tayo sa naging laban ng USA at Serbia. Grabe isa ka ba sa nagpuwet kaninang madaling araw? Dito nga sa naging dikdikan ng laban nila ng Team USA at Serbia. Kanina nga din, natapos ng madaling araw ang laban ng France kontra dito sa laban nila sa Germany. Hindi rin natin akalain na matatalo dito ng France na isa sa dito sa pinakamatinik na yun sa Olympics. Ito nga ang team ng Germany. Natapos nga ang laban ng pagitan dito ng France kontra dito sa Germany. Ang naging final score ay 73-69. 4 na puntos lang ang kinakailangan dito ng France para mailaglag ito ng team ng Germany. At nakaabante nga sila dito para sa gold medal. Dito nga sa naging laban nga to, nanguna pala dito si Yabusel dito para sa France with 17 points. Sinusundan dito ni Cordonelli with 16 points. At Victor Wembanyama with 11 points, 7 rebounds, and 4 assists. Samantalang ito si Rudy Gobert ay 0 points with 5 minutes playing time lamang. Sa kabilang banda, as usual, nangunguna dito si Dennis Schroeder sa Germany with 18 points na sinusundan naman dito ni Franz Wagner with 10 points. Samantalang may tig 8 points ito si Daniel Theis at si Ox. Dahil sa kinapos ng 4 na puntos itong Germany para talunin ng France, ay laglag na nga sila dito para paglabanan ng bronze medal. At ang kakaharapin nga nila dito ang team ng Serbia, kung saan tinalo ng Team USA na score na 95-91. Ito na ata ang pinaka-intense ng laban ng United States. Paano ba naman sa buong quarter ay naghahabol sila ng score dito sa Serbia? Buti na nga lang medyo nakahabol sila dito sa fourth quarter. Sa under 4 minute mark ay matapos nga sila nagpakitang gilas dito ni LeBron James at Stephen Curry. Grabe dalawang pioneer ang nagpakitang gilas dito para sa Team USA. Lalong-lalo na itong si Stephen Curry. Maraming nagdadoubt sa mga nakaraang laban ng Team USA. Ngayon tingnan nyo naman, 36 points, 8 rebounds with 2 assists. Na sinusundan naman dito ni Joel Embiid with 19 points, 4 rebounds, and 2 assists. At si LeBron James naman with triple-double, 16 points, 12 rebounds, and 10 assists. Matapos nga manalo dito ng Team USA. Sobrang nga sila naging hype dito ni LeBron James at Stephen Curry. Isa na nga ata ito sa pinaka-biggest comeback ng ginawa ng Team USA. Kontra nga dito sa team ng Serbia. Sa kabilang banda naman ay expected. Nanguna dito sa Serbia ang dalawang NBA players. Ang team captain na si Bogdanovic ay with 20 points. At samantalang si Nikola Jokic, 17 points, 5 rebounds, and 11 assists. Pero kinapos pa rin dito ang team ng Serbia. At mapunta na nga tayo dito sa usapan ng Jason Tatum. Marami ang nagalit na fans dito kay Steve Kerr sa Twitter bird dahil hindi pa rin siya talagang ginawang option. Kahit na naghahabol dito ang USA, kahit na umi-score pa dito sila LeBron at Steph, hindi pa rin talaga pinasok dito si Tatum. Dalawa sila dito ni Haliburton. Matapos na nga manalo dito ng Team USA sa Serbia, nag-walk out agad si Jason Tatum pabalik ng locker room dahil nagalit siya kay Steve Kerr dahil binangko na naman. Since dati kasi tinambakan na nila ang Serbia, kaya binalik lang ni Steve Kerr ang lineup. Kaso pinaghanda na ito ng Serbia. Tinatanong na nga si Steve Kerr ng mga fans kung galit ba sa kay Jason Tatum.